Panginoon, ang iyong katwiran at ang iyong kabanalan sa bawat isa. Kami po, Panginoon, ay God's champion. Na kami po ay tinawag mo, O Diyos, upang maging mananagumpay, sapagkat diniklara mo na ang tagumpay over Satan, Panginoon. At tuloy nga, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord God, ay binigyan mo ng kakayanan, ng authority to trample all the works of the enemy, O God. At salamat po na tunay na kami po ay biniyayaan mo ng isa pang araw, O Diyos, isa pang araw para maranasan namin ang great power mo, Panginoon, at ang presensya mo sa bawat isa. Salamat po sa mga bisita na dumalo ngayon. Salamat po sa mga dumating po sa umagang ito at tumugon sa panawagan mo. Tunay at Lord God, ikaw po magpapala, maghihimala. Tunay at hindi mo bibiguin ang mga tumatawag sa iyo. Ama, sa umagang ito, ipapanalo mo po ang bawat laban na meron kami. At salamat po sa victory ni pinagalog mo sa pangalan ni Kristo na aming Diyos. Ang lahat po'y magsabi na Amen at Amen. Amen. Praise God. At tayo po ngayon ay pwede na maupo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So ngayon po yung verse natin na babasahin sa oras na ito. Sa Genesis chapter 3, verse 14 to 15. Sinabi ng Panginoong Yahweh sa Ahaz, sa iyong ginawa'y may parusang dapat na ikaw lamang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang. At ang pagkain mo sa alikabok lamang. Kayo ng babae ay aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang bini niya ay dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ikaw naman ang tutuklaw. So yung topic po natin, yung topic natin last week. Amen po ba? Amen. Alala natin yung topic natin ng last week. Amen. Na yung ghosting. Na pinakita dito yung unang pagtatagumpay ng Panginoon, yung magandang balita na ipinahayag niya na meron tayong victory over Satan. Amen. Amen. Okay, ano ba yung essence ng Bible? Yung topic po natin, the seeds and the snake. The seeds and the snake. Ngayon po, ang overall essence po ng Bible, ang buong nilalaman ng Biblia ay tatlo lang. The creation, the fall, and the redemptions. Tayo ay nilikha ng Panginoon ng Diyos ay gumawa, nag-create. Tapos yung magandang creations ng Panginoon ay sinira. Pero ang magandang balita, sabi mo sa iyong katabi, kapatid, may magandang balita. Ay, wala akong nadinig. May magandang balita. Ang magandang balita ay mayroong pagliligtas ang Diyos. Amen? Amen. Mayroong revival ang Panginoon. May gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi nga sa verse natin binasa, sa verse 15, kayo ng babae aking pag-aawayin. Sabi doon, ang binhi niya at pag-aawayin, ataba, kayo ng babae palagi kong pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ay dudurog sa iyong ulo, at ang sakong sa kanya'y ikaw ang tutuklaw. Pinapakita dito yung unang magandang balita ng Panginoon, na kahit si Satan ay may planong wasakin ang magandang creation ng Diyos. Amen? Amen. Sabi ng Lord, nung nilikha niya ang langit at lupa, sabi niya, mabuti. Nung nilikha niya ang tao, sabi niya, mabuti. So yung magandang creations ng Lord, nung dumating si Satan sa Eden, ang ginawa ni Satan, sinira yung magandang creations ng Lord. Pero kahit po mayroong sinira si Satan sa buhay ng bawat isa sa atin, ito ang magandang balita ng Diyos, may katapusan. Merong redemptions ang Panginoon bawat isa sa atin. Amen? Wala ka usap. Amen. Merong magandang balita ang Diyos sa atin. Meron siyang pagliligtas at ang tawag po dito ay proto-evangelium. Ang ibig sabihin niyan mula sa Greek word, ang protos ay nangangahulugang ng una at ang evangelium ay mabuting balita ay tumutukoy sa itinuturing ng unang pagpapahayag ng ebanghelyo o mabuting balita ng kaligtasan sa Biblia. Nag-umpisa na kagad ang Diyos ng pag-prophesy kisa tanang sabi niya, may ending ka na. Amen? Okay, sabi doon, nung nalaman ni Satan na may plano ang Diyos upang siya'y durugin, pinaghandaan niya to. Amen? Amen. Siyempre, nalaman niya na may dudurog sa ulo niya. Alam mo, magpawalang bahala siya doon. Nung nalaman niya na may dudurog sa kanyang ulo,
Pinag-isipan niya na yun. Alam mo, tatlong bagay ang pumasok sa kanyang kaisipan. Merong isang darating, sabi niyo nga, may isang darating, may isang isisilang na binhi, tama ba? Sabi doon, binhi mo at binhi niya maglalaban. So sabi dito, alam niyang may darating, alam niyang may binhi na isisilang, at pangatlo, mayroong dudurog sa kanyang ulo. Alam ni Satan na sa kanyang ginawa may katapusan. Na yung lahat ng sinira niya, pagdating ng panahon, siya po ay tatapusin ng Lord, dudurugin ng Diyos, at meron ng hatol ang Panginoon sa kanya. Amen. Amen. Naintindihan po natin. Ngayon, ang problema niya ito. Alam niya na may darating. Alam niya na may binhing isisilang. Pero, alam niya rin na meron siyang katapusan. Pero ang problema ni Satan, hindi niya alam kung kailan. Tama? Kailan ba yun? Tama? Sabi ng Panginoon sa kanya, binhi mo at binhi niya maglalaban. Yung binhi niya dudurog sa iyong ulo. Ang problema doon, hindi niya alam kung kailan. Pangalawa, hindi niya rin alam kung sino. Malinaw sa kanya na may dudurog ng kanyang ulo. Alam niya na may judgment na siya. Ano yung magandang balita? Sabi dito, ang magandang balita po dito ng Diyos sa atin, the accusers, the adversary, the opponent natin ay may hatol na ng Diyos para sa kanya. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, huwag kang matakot. Yung accuser mo, yung adversary mo, yung kalaban mo, ay may katapusan na. Amen? Meron na siyang katapusan mula sa Diyos. At ngayon, dahil nga, sabi ng Panginoon sa kanya, binhi mo at binhi niya maglalaban, inabangan niya to. Nakuha natin istorya. Sabi po ng Genesis chapter 4 verse 12, silipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Pansinin niyo po sinumpa ng Diyos ang lupa. Nabasa niyo po? Ay, wala nagbaba. Amen. Okay. Sinumpa ng Diyos ang lupa, sabi na nung kay Adan, Adan yung lupa na yung bubungkalin, susumpain ko. Tama? Tataas ang mga damo. Dati sa Eden, yung pagkain pinipilas, ngayon, paghihirapan mo na. Babae, pag nanganak ka, meron ka ng nasa kaliwang, yung kabilang paa mo, nasa hukay na. So, ganun kahirap yung dadanasin nila. Siyempre, kung ikaw yung merong ganong uri na suffering, naghahanap ka rin ng good news. Tama. Tama po ba? Tama. Wala. Amen. Okay. Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Amen. Sinabi ng Lord, Adan, maghihirap ka. Eva, maghihirap ka rin. Siyempre, kung ikaw marinig mo yung sinabi ng Diyos sa'yo, matutuwa ka ba? Hindi. Pero kung may narinig kang magandang balita, matutuwa ka, hindi? Matutuwa. Aabangan mo yun, hindi? Inabangan nila yun. Kaya nga, pag after nung pinalaya sila sa Eden, anong ginawa ni Adan? Sinipingan agad ni Adan ang kanyang asawa. Ito ay nagdalang tao at isinilang ang kanyang panganay na lalaki at sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. After nilang napaalisin ng Diyos sa Eden, anong ginawa ni Adan? Sinipingan niya yung kanyang asawa. Bakit? Doon pa lamang po nag-i-expect sila na mayroong redemption. Naunawa po natin. Amen. Sabi ng Panginoon, binhi mo babae at binhi ni Satanas ay maglalaban. So sabi nila, ang plano ng Diyos para makabalik siguro kami sa halaman ng Eden, para hindi namin maranasan yung suffering na ito, hindi namin maranasan itong curse na ito, yung aking binhi. Sabi ni Eva, yung magiging binhi ko ang tatalo kay Satanas. Amen. Amen. Naunawa po natin. Amen. Sino nakakaintindi, taas ang kamay? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Maliwanag po, no? Pagkalabas po ng Eden, sinipingan ka kasi alam niya, inaantay niya na lang yung pangako ng Panginoon. Tama. Na sa binhi niya bang gagaling yung tatalo kay Satanas. Amen. 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 Kaso ganun kaya nangyari? Okay, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang pinangalan niya rito. Sinundan naman ni Cain ang sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Sabi dito, isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid
na pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito. Ngunit pagdating nila sa bukid, pinatay ni Cain si Abel. Doon pala nakita mo may paglalaban na. Nakuha natin? Amen. Sabi ng Bible, binhi mo at binhi niya ay maglalaban. Alam ng Diyos na si Cain ay hindi kanya. Alam ng Diyos na inaabangan ni Satan yung binhi ng babae. Amen. Amen. Ngayon, meron ba akong ebidensya? Meron. Sabi po ng Bible, 1 John 3:12. Nung huwag tayong tumulad kanino? May Cain. Nakampon. Yang Diablo. So si Cain, champion ni Satanas. Inabangan niya yung pinhi ni Eva. Si Cain yun. Yung unang pinhi, inabangan niya kagad. Pinulutid niya yung isip. Anong ginawa niya? Huwag nga tayong tumulad ni Cain na kampon ng Diablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Biruin mo, alam ng Diyos na gagawin ni Cain kay Abel yung bagay na yon. Alam ng Diyos na itong si Cain ay kanyang kampo ng kaaway. Amen? Kaya nagsilang siya ng another son, nagbigay siya ulit ng panibagong anak. Sino? Si Abel. Tama po ba? Si Cain, sabi dito, huwag nga tayong tumulad kay Cain, kampon ng Diablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa. Napansin mo nung nag-offering sila, anong sabi ng Diyos sa kanya? Cain, bakit ganyan yung mukha mo? Kung tama ang ginawa mo, dapat kang magsaya. So doon pala makikita mo na mali na ang puso nino? Ni Cain. Hindi na tama ang puso ni Cain sa harapan ng Diyos. Kaya alam ng Diyos yung mangyayari in the future. Nakita kagad niya na itong taong ito ay hindi sa kanya. Kaya nga inalaw niya na ulit na magkaroon ng isang anak. Si Eva at si Adan, ayun ay si Cain, ay si Abel. So ang nangyari doon, kaso natalo. Amen? So nakita mo kagad yung taktika ni Satan. Alam ko na to, ito yung, tama ba? Si Cain, pinulyutin niya na yung isip, i-correct me if I'm wrong, pinulyut niya na yung isip ni Cain para hindi siya durugin ito, para maging kakampi niya, maging kampon niya. Kaso alam ng Lord yung plano. Kaya nagsilang ulit ng panibagong anak, inalab ng Lord na magkaroon ulit ng anak at ang pangalan ay Abel. Tapos yung batang iyon ay mabuti, mabait, tinalugdan ng Diyos. Amen? So sabi guro ni Satan, nako, itong batang ito mukha dito manggagaling ang messianic promises ng Panginoon, kaya patayin natin. Tama? Nakukuha po natin. Nakita kasi ni Cain na itong batang ito na kanyang kapatid ay kinalulugdan ng Diyos. Alam niya na may plano ang Panginoon sa batang ito, kaya hindi pa lumalaki, hindi pa tumatanggap, pinatay niya na. Ganyan si Satan. Pag may purpose si Lord sa'yo, pipilitin kanyang wasakin, pipilitin kanyang, anong gagawin? Sirain. Sabi dito, si Cain ay champion ni Satan, at si Abel naman ay champion ni God. Naglalaban sila. Kaso nangyari, natalo ang champion ng Diyos. Nakakalungkot hindi? Nakakalungkot. Ito, nung binabasa ko ito na pumapasok sa isipan ko. Pag mayroong pangit na nangyayari sa buhay mo, tatlong bagay lang po tatandaan mo. The Bible, the whole essence of the Bible. Number one, the creation. Pagkatapos ng creation, the fall. Matapos ba doon? Hindi. Dahil mayroong redemption sa Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kahit pangit yung nangyayari sa buhay natin, kahit yan ay dinestroy ni Satan, i-redeem ulit tayo ng Diyos. Amen? Kahit anong plano ni Satan na sirain ang plano ng Diyos, palaging may plano ang Diyos para durugin si Satanas. Palapakan natin ang buhay ng Panginoon. Namatay si si Abel, yung champion ng Panginoon. Natapos ba doon? Hindi. Ito magandang balita. Muling sinitingan ni Adan ang kanyang asawa. At ito'y nanganak ng isa pang lalaki. At sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos
ng kapalit. Sabay-sabay, basahin natin. Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain at ito'y tinawag niya Seth. Palapakan natin ang Panginoon. Tandaan niyo po, kahit anong gawin sa atin ng kaaway, merong ipapalit ang Diyos sa atin. Amen. Ano mang ninakaw sa iyo, papalitan din ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, ang plano ng Diyos ang magwawagi sa dulo. Palapakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Alam ng Diyos na natalo yung kanyang champion, pero hindi papayag ng Diyos ang manatiling talo. Ano sabi sa verse 26? Si Seth ang ama ni Enosh. Noong nagsimula na tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanyang pagsamba. Sa panahon ni Adan, ni Cain at ni Abel, sila nagsimulang mag-offering, pero siya ang nagturong sumamba sa Diyos. Siya ang nagtumawag sa pangalan ng Panginoon. Siya ang unang-unang tumawag sa Diyos. Amen? Amen. Ang galing ang husay. Talagang pag sinabi ni Lord talaga, pag may plano ang Diyos sa'yo, kahit anong gawin ang kalaban sa buhay mo, may gagawin talaga ang Diyos. Tama. Amen. Pangit man yung pinagdadaanan natin, mahirap man yung ating sitwasyon, ang kagandahan nun, tapat ang Diyos. Tama. Amen. Masira relationship mo, aayusin ng Lord yan eh. Basta importante, lumapit ka sa Kanya. Importante, magbalik loob ka sa Kanya. Sabi dito, Faithful. God's faithful provisions. Kahit tinalo yung unang-unang Champion. champion ng Diyos, magpo-provide ang Diyos ng another champion. Amen. Magre-replace ang Lord ng bago. Tandaan po natin yung plano ng Diyos, kahit sirain ni Satan, may plano ulit ang Diyos. Tama. Kaya hindi po ito katapusan ng bawat isa sa atin. Kaya huwag po kayo maniniwala na ang mundong ito kasama ng kasama. Ayun. Naninigigita natin talagang sumasama ang mundo. Pero ako naniniwala na after the fall, may redemption sa Lord. Amen. Pagkatapos ng ginawa ni Satanas sa atin, dapat masaya tayo. Bakit? Merong gagawin ang Diyos sa gitna na ito. Merong pa rin ipapahayag na mabuting balita ang Diyos. Merong ipapalit ang Diyos sa mga bagay na nawala sa atin. Amen? Nawalan ka ng kapayapaan, papalitan ng Diyos yan. Palaging merong replacement si Lord para sa atin. Kasi yung plano niya, walang sino man pwedeng makapag-destroy. Sapagkat yan ay, ang tawag nila doon, yung sinabi ni Pastor Taichi, maaga pa lang napresida ng Lord yan. Maaga pa lang nakita na ng Lord na mangyayari yan, kaya merong kagad ipapalit ang Panginoon. God's faithful provisions. Number 1, God's provide another messianic line. Lucid. Nawala si Abel, pero nagsimula yung panibagong messianic line. Kanino? Kay Seth. Amen. God is always restore us, redeem us, and revive us. Basahin nga natin. God is always restore us, redeem us, and revive us. Ang gusto ng Lord, iligtas ka muli. Amen. Ang gusto ng Lord, ayusin muli yung buhay mo. Amen. Ang gusto ng Lord, muli kang mabuhay. Amen. Kung nangihina-hina ka ngayon, lapit ka sa Panginoon. Bubuhayin ka ulit ng Amen. Diyos. Sa mga kabataan ngayon, panahon ng depresyon. Napakalakas ng tawag ng depression sa kabataan. Bakit? Marami po nagsabi sa psychology, sabi nila, na ang kabataan ngayon masyado ng emosyonal. Oo. Kasi yung mga bata nung araw, amoy usok, amoy araw. Lagi nasa labas, takbuhan dito, takbo dun, kahit pinapalo ng patpat ng magulang, lalabas pa rin. Di ba? Kasi meron silang social masaya sila doon na ikipagkapwa-tao sila. Talagang takbuhan doon, talagang exercise yung katawan, pawisan. Talagang may interaction sila. Pero ngayon sa kabataan, sa ngayon nakikita ko po, kahit sa mga anak ko, saksi ako. Oo, yung friendship nila nasa virtual na, yung friendship nila nasa cellphone. Pero mo, akala ko nagsasalita yung anak ko mag-isa, yung pala may kausap siya. Nagulat ako, anak, pinakain mo na ba yung anak mo? Bakit? Nagsasalitang mag-isa eh. Bakit? Kasi masyado na sila nakapokus saan? Sa cellphone.
Kaya yung kanilang emosyon, yan ang ginamit ni Satan para ano? Sirain yung mga kabataan sa mundo. Pero alam mo, magandang balita ulit sa atin. Hindi ako magsasawa magsabi ng magandang balita. Tayo talagang magandang balita. Amen. God is always restore us, redeem us, and revive us. Amen? Sino gustong ulit buhayin ng Panginoon? Palapakan natin ng Diyos. Sino gustong iligtas ng Diyos? Sino gustong ayusin ng Lord ang kanyang buhay? Kapatid, ito yung magandang balita. Lumapit ka sa Panginoon at ang Diyos, anumang ninakaw ni Satanas sa buhay mo, ibabalik ng Panginoon sa iyo. Amen? Ano yung essence ng Bible? Number 1 is the creation. Pangalawa is the fall. Pangatlo, redemption. Yun yung pinakamagandang parte. Ililigtas ulit tayo ng Diyos. Aayusin ulit ng Diyos ang ating buhay. Kahit ang mundong ito pasama ng pasama, may ginagawa pa din ang Diyos. Amen? Amen. Pangalawa, God preserved His plan even after the fall. Ako naniniwala na nakapreserve ng plano ng Panginoon. Tama. Kahit yan ay pinabagsak o sinira ng kalaban. Mahusay pa rin ang plano ng Diyos. Sabi mo nga sa iyong katabi, ganunin mo siya. Sabi mo, kapatid, ni-reserve ka na ng Lord. Amen? Ikaw ang champion ng Diyos. Ay, wala. Ulit, kapatid, siguin mo siya. Kaya kapatid, ni-reserve ka na ng Lord. Ikaw ang kanyang champion. Amen? Kahit natalo si Abel, namatay si Abel, ni-replace ng Panginoon si Seth. Ibig sabihin merong reservation siguro. Amen. Kasi hindi papayag ang Diyos na yung plano niya ay maruin. Tama. Amen. Tama. Amen. Wala akong kausap. Ulit, ibalapakan natin si Lord. Hindi papayag ang Diyos na ang plano niya ay mawasak. Tama. Ang Diyos ay may plano sa iyo. Amen. Ang Diyos ay may plano sa akin. Amen. Kung may plano man si Satan, higit ang plano ng Diyos sa buhay ko. Amen? Amen. Naka-reserve ka na. Sabi mo nga, naka-reserve ka na. Para maging champion ng Panginoon. Sabi dito, ano ba ang kasamaan? Ano bang kasalanan? Even all the forces of darkness or even Satan himself cannot stop the plan of God. Amen? Palapakan natin ng Lord. Hindi niya mapipigilan ang plano ng Diyos. Alam mo yung pinag-usapan natin ngayon, part 1 yan. Kasi pinag-aralan ko yung seed. Ang dami palang seed na binantayan ni Satanas. Tama? Nawa natin? Amen. Binantayan ni Satanas yung bawat seed na ipinanganak. Sample ko dun si Moses. Di ba? Pinapatay lahat ng bata sa Egypt. Pero yung isang bata niligtas ng Lord, ni-reserve kasi champion niya yun. Amen? Amen! Yun yung next topic natin, si Moises. Niligtas niya yun. Si Jesus Christ yung pangatlo. Amen? Amen. Di ba? Nung papatayin ni Herodes, lahat ng bata niligtas ng Panginoon, dinala ulit sa Egypt. Amen? Amen. Kasi yan ang champion ng Panginoon. Amen? Kaya ako naniniwala, may plano ang Lord sa'yo, i-reserve ka ng Panginoon. Amen? Amen. Tandaan niyo po, minsan pag pinapagbabawalan kayo ng parents niyo, nire-reserve kayo ng Lord. Amen. Kasi ayaw ng Lord matalo yung kanyang champion. Amen. Amen. Tandaan po natin, kahit may dumating na plano si Satan sa iyo, laging ahead ang plano ng Diyos. Amen. Walang pausa. Amen. Naunawaan po natin, balikan ko lang, no? God's preserve His plan even after the fall. Kahit natapos na, sinila na ni Satan ang creation ng Lord, may plano pa rin ng Diyos. Amen. Malinaw pa rin sa isip ng Lord na ililigtas ko itong tao ito. Amen. Aayusin ko ang buhay ng tao ito. Kaya napansin mo kahit na ang daming pinilit mo na lumayo sa Lord, pero hinahata ka pa rin ng Diyos na bumalik sa Kanya kasi may plano siya sa iyo. Amen? Amen. Amen. Hindi ko alam sino kinakausap ng Diyos sa umagang ito, pero naniniwala ko na ikaw yun. Amen? Ano sabi ng Panginoon? Kahit ang laki ng pinagdaanan mo, ang hirap na ng pinagdaanan mo sa buhay, nire-reserve ka pa rin ng Lord.
Kasi may plano siya sa'yo. Sabi po ng 1 Corinthians, chapter 30, 10 verse 30. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Ano sabi? Ay, walang Ang Diyos. Sabay-sabay. Tapat ang Diyos. At hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ang higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng alin? Lakas upang makayanan ito at sa paraan upang malagpasan. Grabe siguro. Amen. Na kahit hirap na hirap ka na, palagi mong tatandaan, tapat ang Diyos. Amen. Hindi ka man binayaran, tapat ang Diyos. Inaway ka man, tapat ang Diyos. Amen. Niloko ka man, tapat ang Diyos. Amen? Mabuti pa rin ang Diyos sa iyo at bibigyan kaya ng lakas para makasurvive. Amen. Ibig sabihin, i-replace ng Lord kasi naka-reserve ka sa Panginoon. Bakit ba napapansin mo? Parang minsan ang hirap na, para kahirap na pahirap yung buhay natin. Pero nakatayo ka pa din. Tama. Amen? Kasi naka-reserve ka sa Lord eh. Amen. At ang plano, kahit anong dumating na pana ng kaaway sa buhay mo, lagi mong tatandaan na sa huli, magtatagumpay ka. Bakit? Kasi nireserve ka na ni Lord eh. Bahagi ka ng plano ng Diyos. At yung plano ng Diyos, hindi po pwede masira. Masira. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may plano si Lord sa'yo. At hindi papayag ang Diyos na masira ang kanyang magandang plano. Amen? Pero mo, si Pablo, umiiyak sa Panginoon. O makinig. Sobra na tayo. Okay, sabi si Pablo, umiiyak sa Panginoon. Sabi niya, Lord, tanggalin mo naman itong karamdamang ito, tinig sa laman. Tinig sa laman, sabi. Thorn in the flesh, sabi ng Bible. Sabi ng ibang salita, tinig ni Satanas. So, iniyak niya yun sa Panginoon, lumuha sa Lord, sabi niya, alisin mo naman to. Ilang beses? Ilang beses siya nanalangin? 3 beses. Pero ano sinagot ng Diyos sa kanya? 2 Corinthians chapter 12, verse 9. But he said to me, nag-pray siya, Lord, tanggalin mo na tong tinig sa laman, sabi ng Panginoon sa kanya. But he said to me, my grace, sabay-sabay, My grace is sufficient for you. ang biyaya daw ng Diyos ay sapat sa kailangan mo. Amen. Hindi labis, hindi kulang, kundi sapat. Amen. Sabi dito, ano ibig sabihin nito? That my grace is sufficient for you. My loving kindness and my mercy are more than enough, always available, regardless of your situation. Ano man yung sitwasyon mo, palagi mong maaasahan ang biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Amen! Palapakan natin ng Diyos. Nung binabasa ko to, kagaling ng umaga, sabi ko, Lord, napakabuti ko talaga. Sabi doon, but He said to me, my grace is sufficient for you. Ano ibig sabihin nun? My loving kindness, my mercy are more than enough. Higit daw ang biyaya ng Panginoon. Palagi daw maaasahan, anuman po daw ang sitwasyon. Anuman gaano man kalaki yung problema mo, palaging nandyan ang Diyos. Bakit? Tapat Ang Diyos. ang Panginoon. Sabi nyo nga, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Minsan may mga kaibigan tayo. Tama. Kapag may mabigat ka ng problema, hindi na siya kaibigan. Iiwan ka na, i-unfriend ka na. Nalala ko yung isang youth umiiyak. Hindi mo umiiyak, nagsumbong lang. Sabi niya, Franz, in-unfriend na ako ng mga friends ko. Iniwan na ako ng mga friends ko. Hindi kaya tayo eh. Sabi ko, ang tunay mong friends, si Lord. Tama. Amen? Iiwan ka ng lahat. Pero ang Diyos, hindi ka iiwan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Bakit? Bakit? My grace
is sufficient for you. Sabi nyo nga, my grace is sufficient for you. Baliktarin naman natin, God's grace God's grace is sufficient is for sufficient me. for me. Sapat ang biyaya ng Diyos sa akin. Amen. Thank you, Lord. Paano, Pastor, kung konti na yung laman ng pera ko? Sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Paano kung walang overtime? Sapat ang biyaya ng Diyos. Sabi natin ha. Paano kung may sakit ka? Sapat ang biyaya ng Diyos. Paano kung nag-away kayong mag-asawa? Sapat ang biyaya ng Diyos. Paano kung meron kang mabigat na sakit? Sapat ang biyaya ng Diyos. Iwan ka man ng lahat, sapat ang biyaya ng Diyos. Tuloy natin. For my power is being perfected and is complete and show itself most effectively in your weaknesses. Therefore, I will all more gladly boast in my weakness, so that the power of Christ may completely enfold me and may dwell in me. Sabi ni Pablo, pinagbabalaki ko yung kahinaang ito dahil dito nakikita ko ang Diyos ay tapat. Amen? Amen po ba doon? Amen. Palapaan natin si Jesus. Lord, purihin ka. Sabi ni Pablo, pinagmamalaki ko yung kahirapan ito. Dahil dito nakikita kong nagiging tapat ang Diyos. Dahil dito nakikita kong mabuti ang Panginoon. Kaya minsan mas nakakatakot pa nga yung success kesa sa trial. Kasi yung success, pwede kang ilayo sa Diyos. Amen? Pwede kang malayo sa Panginoon sa success. Tama yun. Pero pag may trial ka, mas lalo kang napapalapit sa Panginoon. Mas lalo mo nakikita ang kamay ng Diyos kapag may mga pagsubok sa buhay. Kasi bakit? Kasi tapat ang Diyos. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient. In-analyze ko lang yung problema ni Pablo. Siguro nakakaramdam siya ng matinding sakit. Sabi niya, Lord, tanggalin mo naman itong sakit na nararamdaman ko. Tapos di siya binansin nito. Pray na naman siya ulit. Panginoon, tanggalin mo naman itong nararamdaman kong sakit. Hindi pa rin siya pinansin ng Diyos. Pangatlong prayer niya, Lord, tanggalin mo naman itong sakit na nararamdaman ko. Sumagot na siya. Sabi niya, ang biyaya ko ay sapat sa'yo. Na-realize si Pablo, wow. Kaya pala nakakasurvive ako kahit nasasaktan ako. Kasi ang biyaya ng Diyos ay sapat sa pangangailangan ko. Amen? Nakakatayo ka pa, kapatid. Nakakapag-testimony ka pa, kapatid. Amen? Ibig sabihin yan, sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Minsan kasi hindi na natin tinitignan yung mga biyaya ng Lord sa buhay natin. Sabi nga ng Bible, count your blessings, name it one by one. Bilangin natin yung mga biyaya ng Panginoon. Pangatlo, God's prepare His seeds to the appointed time to fulfill His promise. Ang Diyos ay palaging may nilagay na binhi. Pero huwag mo siyang madaliin. Tama. Sabi mo nga, huwag ka magmadali. Huwag mo madali. Huwag mo mag-excited. Excited. Amen? Amen. May biyaya, laging may nilagay ang Diyos na binhi. Amen. God prepare a seeds to the appointed time to fulfill. Amen. Siguro nung namatay si Abel, nalungkot si Eva. Tama? Hindi pa yan, namatay na yung pangarap natin. Naunawa po natin. Amen. Siguro nung isinilang si Cain, masaya sila. Sabi, uy, si Cain ito biyaya ng Diyos sa akin. Tama? Ito na tatapos kay Satan. Tama? Ito na tatapos. Sabi niya, para makasure, dalawahin na natin. Dalawa na para sure. Kaso ang nangyari, yung tatapos kay Satan, tinapos yung pangako ng Diyos. Pinatay. Sino? Si Abel. Siguro nalungkot na sila kasi nawalan sila ng anak. Tumakas na si Cain. Nalungkot na sila. Wala nang pag-asa. Wala na yung tatapos kay Satanas. Pero may pangako ang Diyos. God prepare His seed to appointed time to fulfill His promise. At sino yun? Si Seth ang kapalit na Abel. Amen? Tanda po natin. But when in God's plan, the proper time had fully come,
God sent His Son, born of a woman, born under the regulations of law. Sino yun? Si Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Si Jesus, ang promised seeds na dudulog sa ulo ni Satanas. Amen. Sa Genesis, ang kapalit ni Abel, si Seth. But the New Testament, ang totoong seed na ipinangako ng Panginoon na dudurog sa ulo ni Satanas, Jesus. Pero ang tagal, no? Tama ba? Ang tagal. Mula sa Genesis, inabangan ni Satanas yun. Sabi niya, sino ba dito? Ito ba yata? Ito. Kaya napansin mo, doon dumating si Jesus, pagkatapos mag-fasting, binantayan niya eh. Ako nakita ko to Binantayan niya nung nabautismo si Jesus, dumating yung dove. Sabi niya, ito ang aking anak na kinalulugdan, pakinggan niyo siya. Inabangan niya. Saan sa dinala? Saan sa dinala? Sa ilang. Anong unang sinundan siya ni Satanas? Tama? Kinonfirm niya. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos. Pansinin niyo Tama ba? Amen. Kinumpronta kagad niya. Kasi duda pa siya kay Jesus kung ito nga ba yung pangako. Kasi ang dami ng binantayan niya, napagod na siguro siya, no? Kaya sabi nung nakita niya si Jesus, sabi niya, kung ikaw anak ng Diyos. Sinusecure niya nga, sinusure niya Gawin mo yung tinapay ang bato. Hindi naman niya ginawa. Duda na naman siya. Sabi, pangalawa ulit, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka. Hindi naman ginawa ulit. Nakukuha niyo ba yung sabihin? Amen. Kasi kinukonfirm ni Satan, kung ito nga bang yung dudurog sa ulo ko. Amen? Amen. Pero nung nag-transfiguration ng Panginoon, tama? Nakita nung nagbagong anyong, napatunayan niya yun na yun. Kaya nung dumating sa Gethsemane, ang sabi, di ba? Umiiyak ang Panginoon nandun si Satanas, tinitingnan siya. Kaya binugbog, sabi niya, ito yung dudurog sa ulo, kaya kailangan patayin ko na siya. Tama ba? Amen. Kaya pinatay niya si Satan. Si Jesus. Kasi akala niya, pag namatay si Jesus, tapos na ang laban. Amen? Amen. Pero di niya alam, isang araw gumulong ang bato. At yung utang libingan walang laman, sapagkat si Kristo ay muling nabuhay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Akala ni Satan pag napatay niya ang Misaya, panalo na siya. Pero hindi niya alam yung pagkamatay ng Misaya, yun ang tagumpay ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Amen! Na kahit sa gitna ng libingan, mayroon pa rin malaking pag-asa. Amen. Si Jesus nasa gitna ng libingan, pero muling binuhay ng Diyos para mag-perform ng kanyang plan. So, paano natin ito i-apply sa buhay natin? Number one, We must trust God's plan. we must trust God. God's plan. God's plan is the best plan. Amen. Kailangan mo magtiwala sa plano ng Diyos sapagkat ang plano ng Diyos ay mabuti. The best ang plano ng Panginoon. Amen. Sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, but He said to me, my grace is sufficient for you. Sapat na yun para paniwalaan ni Pablo. Sapat na yun para manindigan si Pablo. Sapat na yun para tumayo si Pablo. Amen? Amen. Nung sinabi ng Diyos, sapat ang biyaya ko sa iyo. Sapat na yun para wag mag-alinlangan si Pablo. So umagang ito, gusto kong sabihin sa inyo, sapat ang biyaya ng Diyos. Tatanggapin niyo ba? Sino dito may mga pagsubok sa umagang ito? Yung mga problema. Taas ang kamay, kasama ako dyan. Kung sasabihin ko ba sa umagang ito sa harapan ninyo, na sapat ang biyaya ng Diyos, masasayahan na kayo? Amen. Matutuwa na ba kayo? Amen. Maniniwala ba kayo? Na sapat na talaga ang biyaya ng Diyos sa kailangan mo? Ang Diyos lang sapat na. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. But He said to me, by grace is sufficient for you. My loving kindness, my mercy is more enough. Always available, regardless of your situation. Ano man situation mo, sapat ang biyaya ng Diyos. Financial man yan, physical man yan,
Ano man yan, pinagdadaanan mo ngayon. At sabi doon, power is being perfected. Yung kapangyarihan ng Diyos ay pinahusay pa ng Diyos para sa atin. Sabi doon, therefore, pag sinabing therefore, ano ibig sabihin yan, mga estudyante? Ay, wala. Mga nag-aaral dito. Okay, pag sinabing therefore, ano ibig sabihin yan? Sa makatuwid? Ang ibig sabihin yan, conclusion. Amen? Pag nakita nyo sa Bible ang salitang therefore, ang ibig sabihin niyan, ito yung conclusion ni Pablo sa mga ito. Sa lahat ng sinabi ni Pablo dito sa unang talata, ito yung conclusion niya. Sabi niya, di ba sabi niya dito, my grace is sufficient for you. Ano ang conclusion ni Pablo? I will all more gladly boast in my weakness, so that the power of Christ may completely enfold me and may dwell in me. So sabi ni Pablo kanina, sabi ko kanina, ulitin ko lang ha, nagpipraise si Pablo 3 beses sa kanyang kahinaan na alisin ng Lord, ayusin ng Lord, pagalingin ng Lord. Pero sagot ng Lord sa kanya, my grace is sufficient for you. Sabi ni Pablo sa kanyang isipan, mula ngayon sa makatuwid. Ibig sabihin, na-identify ni Pablo yung sitwasyon. Nasa kanyang kahinaan, hindi dapat siya nalulungkot. Amen? Dapat ito'y pinagmamalaki niya dahil dito nakikita niya ang biyaya ng Diyos ay sapat. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. And pangalawa, learn to wait God's timing. Mula kay Seth, tama? Mula kay Seth, inabangan yung binhi. Ilang libong taon na lumipas. Si Abraham, si Noah, sila Elijah, lahat. Inabangan natin yung Misaya na paparating. Ang tagal, ay. Tagal. Pero kahit tumagal, tapat ang Diyos. Merong timing ang Panginoon. Meron siyang timing sa bawat plano. Sabi mo nga sa kapatabi mo, mayroong timing ang Diyos. Sabi na Maranakal 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Huwag ka magmadali. Kung hindi ka pa gumagaling, huwag kang magmadali. May gagawin ng Diyos. May tamang panahon. Amen? Nalala ko nga nung nakaupo si Jesus, lumapit si Mary, sabi niya, anak, sabi niya, kapos na yung alak nila. Baka naman pwedeng tulungan mo sila. Sabi ng Panginoon, Jesus, ginang, hindi pa to oras. Kasi may tamang oras ang Panginoon. Ang ganda talaga, no? At nung kumilos ang Panginoon, yun yung pinakamasarap na alak na natikman niya. Amen. Mula doon sa tubig, naging wine. Sabi na Isaiah 40 verse 31, but they who waits on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagles, and they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Sa lahat daw ng taong, sa lahat daw po ng tao na naghihintay sa Diyos, bibigyan niya ng lakas. Bibigyan kanya ng lakas. Amen. So mga naghihintay sa Panginoon. Amen? Bibigyan ka ng Diyos ng lakas. Amen? Amen. Napag-aralan ko dati yung verse na yan. Yung lakas na ibinibigay dyan. Pag nakaupo ka, nire-restore ng Lord yung pagod mo, inaayos ng Lord yung puso mo habang naghihintay ka. Habang naghihintay ka sa Lord, pinaayos niya lahat sa iyo. Kasi pag ang isang tao frustrated, anxious, worried, nakakapagod yun. Tama? Yung hindi mo alam sa muunahin, sa mululutasin yung problema, nakakapagod yun. Pero yung antay ko yung pagliligtas ng Diyos, makikita mo natatapos na nang hindi ka nagtatrabaho. Meron ginagawa ang Diyos. Sabi na Lamentations chapter 3 verse 25, the Lord is good to those who wait in Him.
Gusto niyo maramdaman yung kabutihan ng Diyos? Amen. Maghintay ka. Tama. Sabi dito, hindi ako nagsabi the Lord is good to those who wait for Him. The soul who will seek Him. Amen. Kung ikaw po naghihintay sa Panginoon, mararamdaman mo yung kabutihan ng Diyos. Sa pangatlo, God has a beautiful plan than your plan. Sabi niyo nga, God has a beautiful plan than your plan. Jeremiah 20 verse 29 yan, mali ako. 29 verse 11. For I know the plans and thoughts I have for you, says the Lord. Plans for peace and well-being, not for disaster, to give you a future and hope. Anong plano ng Diyos? Hindi pahirapan ka. Bigyan ka ng magandang bukas. Tama. Amen. Magandang future. Yan ang plano ng Diyos. Amen. Kaya kung magtitiwala ka sa plano ng Diyos, may magandang plano pa. Amen. Yung tatay mo may magandang plano sa iyo. Yung nanay mo may magandang plano sa iyo. Ikaw may maganda ka rin plano. Pero hindi pa rin yung magandang plano ng Diyos. Amen. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi dito, we are all God, His story. Lahat po tayo nasa istorya ng Panginoon. Amen? Ako, ikaw, nasa istorya ng Diyos. Tama? Tayo ay umiikot sa history. Hindi historya, kundi sa kanyang story. Tama? Sabi ng Jeremiah kanina, Looking away from ito Hebrew to, mali ako. Hebrew chapter 12 verse 1, ba't hindi nabago? Looking away from all that distract us, focusing your eyes on Jesus, who is author and the perfecter of faith, the first incentive for our belief, and the one who brings our faith maturity. For who the joy of accomplish the goal that set before him and endure the cross, disregarding the shame and sat down the right hand of throne of God, revealing His deity, His authority, and the completion of His word. Sabi dito, bigyan ko lang ng emphasis, look unto Jesus, the author, the finishers, the perfecters of your faith. Your faith. So lahat po tayo ay mga kas. Sabi nyo nga kas. Ano ba yung kas sa Tagalog? Kapag artista ka, tawag doon, bahagi ka ng casting. Tama? So may director, tama? May director, may mga artista. Tayo yung mga artista ng Panginoon. Amen? Amen. So pag artista ka, meron kang role na ginagampanan. Tama po ba doon? Amen. Okay, hindi natin alam kung anong role mo. Ikaw ba'y artista o kontrabida? Hindi natin alam doon kung anong role natin dito, no? Tayo ba si Judas o si Peter? Hindi natin alam, pero lahat tayo bahagi ng istorya ng Panginoon. Amen. Ang ganda nito, no? Who is the author? Pag sinabing author, siya yung, tama? Nagsulat. Nagdikha, nag-isip. At ang kagandahan nito, hindi lang siya author, perfecter pa. Ibig sabihin, pinaayos niya pa, pinifurnish niya pa, nililinis niya pa yung pananampalataya natin. Kaya nga, I wonder kung bakit ang dami natin problema. Kasi, hinahasa ng Diyos yung pananampalataya natin. Amen? Hinahasa ng Diyos yung ating faith. Alam niyo po, na-realize ko kung bakit may mga panalangin tayo na hindi sinasagot ng Diyos. Tandaan niyo po, hindi ka po o ako nag-pray para mabago ang isip ng Panginoon. Tama. Kasi na-realize ko, kapag palang isang tao nag-pray, tas nabago niya yung isip ng Lord, nakakatakot. Yung nagdadasal ka, tas nababago mo yung puso ng Lord, nababago mo yung isip ng Lord, nakakatakot yun. Para hindi na siya Diyos. Kaya pansinin nyo, minsan yung prayer mo hindi sinasagot. Kasi alam ng Lord yung isipan niya, hindi pareho ng isipan niya. Tama. Amen? Bawa nag-pray ka, Lord, mapasa akin siya. Kinabago mo yung isip ng Lord, binigay sa'yo. Amen? Kung lahat ng panalangin, binigay ng Diyos, magulo ang mundo. Tama? Tama. Naunawa natin? Amen. Kung ba pa-prayer ni Father Nicolas, mapangasawa si Josie, tapos yung isang lalaki, prayer din si Josie, mapangasawa, ibinigay ng Diyos yun, edi tatlo na sila. Magulo, hindi? Magulo. Kaya hindi lahat ng prayer binibigay ng Diyos kasi alam ng Diyos yung tama. Kaya nga, He is the author, the perfecter of our faith. Bakit?
Tandaan po natin, mabuti nga ang Diyos, hindi nababago yung isipan niya pag nagpipray tayo. Kasi ang gusto ng Lord, mabago yung isipan mo. Yun. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Never mo mababago ang isip ng Lord kahit lumuhod ka pa. Tama. Alam ng Diyos ang mabuti para sa iyo. Ang magulang nga, nababago pa isip na yun. Isa pag umiyak-iyak lang dyan, konting kempot, konting iyak, binibigay na yung gusto. Eh? Sabi ko sa mga anak ko, akin yung mga cellphone, bawal kayo mag-cellphone. Yung isa naman, haba na ng muso. Naawa rin ako. Kunin mo na dun. Nababago yung isip ko, nababago yung puso ko. Salamat na lang, hindi ganun ang Diyos natin. Amen. Kaya kung minsan hindi binibigay ng Lord yung prayer mo, hindi niya sinasagot yung mga dasal, magpasalamat ka. Sapagkat alam pa rin ng Diyos ang mabuti para sa atin. Para natin sila. Ano discussions natin ngayon? Tayo po lahat ay tumayo, tapos na tayo. Yung discussions natin mamaya sa wala. Nalasiya, yan. Ano-ano nga bang area ng buhay mo na sinira ni Satan na need mo ng restoration? Amen? So tayo po'y manalangin at tayo magdasal sa Panginoon. Taas po natin mga kamay. Inabangan ni Satanas o ng Diablo, ng accusers, yung binhi na tatapos at dudurog ng kanyang ulo. Kahit anong gawin ni Satanas na hanapin, tuligsain, sirain, patayin ang binhi, may magandang plano ang Diyos. At ang plano ng Panginoon pa rin ang mananalig. Amen. Gusto ng Lord i-restore ang buhay mo ngayon. Kaya kung sa oras na ito gusto mo na ayusin ng Lord yung buhay mo, pwede pataas mo ulit ang kamay mo, dalawang kamay na, at tayo lumapit sa Panginoon at manalangin. Sa umagang ito, Lord, Panginoon, sabay-sabay po tayo. Panginoon, Panginoon. ako po'y lumalapit sa iyo. Alam ko po na hindi po aksidente ang aking pagparito. Ito'y plano mo. At bahagi ito ng istorya mo, Panginoon. At ako naniniwala, Lord God, sa oras na ito, na meron kang gagawin, meron kang aayusin sa aking buhay. Na dito ka magsisimula